So mga sangkay, meron pong pumutok na balita na ang Ayungin Shoal na teritoryo po ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea ay tuluyan na pong ini-invade ngayon ng China at bantay sarado na di umano. Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Especially yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito mga sangkay, meron po ako ipapagawa sa inyo, no? Kung kayo ay nanonood sa Facebook, eto. Kung pinapanood nyo ito ngayon sa Facebook, ito gawin nyo lamang to mga sangkay, ha? Sa video na to, ito mismong pinapanood nyo sa Facebook, makikita nyo po yung tatlong tuldok sa itaas, 'di ba? Kita nyo yan? Pindutin nyo lamang po yan, tapos may lalabas po dyan na show more. Ayan po yung show more. Okay, pindutin nyo rin po yung show more. Tapos, after nyan, i-click nyo po yung bell. Yan, nakikita nyo yung bell sa taas. Katabi ng subscribe, pindutin nyo po yan. Okay, ganun lamang po kasimple mga sangkay nga para lagi po kayong updated sa mga in-upload nating video. So, ito na nga mga sangkay ang balita, no? Ayon po dito, tinutuloy-tuloy na po ang invasion ng China sa West Philippine Sea. Biruin mo, pati po yung Ayungin Shoal, pinasok na ng Chinese Maritime Militia. At ito, panoorin po natin ang balita. Kinumpirma ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga Chinese Maritime Militia hanggang sa loob na ng Ayungin Shoal. Nasa loob na mismo sila mga sangkay. Ganyan po katindi ngayon ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, hanggang kahapon, 4 na Chinese Maritime Militia vessel ang nakita sa loob ng naturang teritoryo. Kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Sinabi ni Carlos sa isang panayam, nagsimula lang pasukin ng China ang loob ng Ayungin Shoal nitong taong 2023. Pero kapag namamonitor naman ito ng AFP, agad itong pinaalis ng mga tropa ng Westcom. Okay, so ito na nga ang sinasabi ko mga sangkay na dapat bantay sarado na po lahat ng teritoryo na nasa atin pa. Yung sa tingin natin kaya pang proteksyonan, dapat binabantayan na. Kaya nga lang mukhang hindi ko alam ano ba ang kailangan nilang gawin para o ano ba ang kailangan sabihin pa para gawin niya ng ano natin mga sangkay, no? Pamahalaan kasi hindi po aanuhin ng China yan, sasantuhin eh. Papasukin at papasukin talaga yan. Naboboto namin na pumapasok na rin sila this year. So this year lang ha? This year lang nakapasok. Anong ginagawa? Bakit? Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Turo tayo ng turo natin yan, pero wala po tayong ginagawa para bantayan, masyado yan. Dapat pinapatayuan yan ng mga istruktura dyan, nang sa ganun hindi po ma-invade. But ang president, monitored 5 inside. So, every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Nauna nang ibinalita ng Independent South China Sea Observer na SeaLight ang presensya ng Maritime Militia sa loob na ng Ayungin na nakakaiba umano sapagkat karaniwan lamang nabubuntot sa perimeter ng lugar ang mga barko ng China. Ang Ayungin Shoal ay isang mababaw na bahagi ng katubigan sa West Philippine Sea kung saan maliit na sakyang pandagat lamang o sakyan ng mga mangingisda ang nakapaglalayag. Nakasadsad dito ang World War II ship na BRP Sierra Madre bilang tanda ng naval outpost ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Para sa So, ayun mga sangkay, medyo bad news po ito sa ating bansa. Lumalala ang tensyon at talagang well-aggressive po itong China ngayon sa invasion na ito dyan sa West Philippine Sea. At the only way, I think, ito po yung pinaka-best strategy to protect our territory, especially dyan po sa West Philippine Sea, ay ang pagpapatayo po ng mga istruktura dyan
Dahil kung hindi, mga sangkay, masasakop po yan. Dadami pa yan. Ito nga po ang balita, 38 umano na barko ng China na ispatang nagbabantay na sa loob at labas ng Ayungin Shoal. Ganun po, ganun. Yan ang sinasabi natin, mga sangkay, Gwardyado na naman ng 38 barko ng China ang loob at labas ng Ayungin Shoal. Grabe, loob at labas na. Ang bihira. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Sa satellite image na ito nakuha ng Planet Labs PBC, makikita ang 11 Chinese militia vessels na nakaposte sa loob ng Ayungin Shoal. Gwardyado rin ng China ang labas ng Ayungin na mayroong isang barko ng China Coast Guard at 26 na militia vessels. Grabe, ang dami. Inuna ng satellite image na yan noong December 11, isang araw matapos ang pambobomba ng tubig, pagbuntot at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay US-based National Security Expert Ray Powell, nagpapasiklab ng puwersa ang China at pinamumuka nila ito sa Pilipinas. I think, yan po talaga yon. Nagpapasiklab. Tama po yung report Nagpapasiklab ngayon ang China. Gusto po nila malaman ng mga Pilipino, especially our government, that they are capable to invade that area. Nag-aangas po sila ngayon, mga sangkay, at hanggat wala po diyang mga tinatayong istruktura sa mga nasabing teritoryo pa di umano natin dyan sa West Philippine Sea. Wala yan. Mai-invade yan ng Vietnam at China. Kasi itong dalawang bansang to ang very aggressive ngayon Ngayon lang daw kasi nangyari na ganun karami ang naggugwardya sa Ayungin matapos ang resupply mission ng Pilipinas. Kadalasan daw kasi isa o dalawang Chinese militia vessels lang ang naroon. China looks like they're trying to intimidate the Philippines into being quiet and not making such a big deal about their blockade. I think that China is getting annoyed with the Philippines at taking so many pictures and letting the world see about their gray zone activity. Mukhang naiinis daw ang China dahil sumasama ang kanilang imahe sa international community. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kaugnay ng panibagong kumpulan ng mga barko ng China. Pero para kay Powell, dapat pag-usapan ng Pilipinas at Amerika kung ano ang mga hakbang na pwedeng gawin sakaling lumala ang tensyon at mauwi sa armed attack. Lalo't sa ilalim ng Philippine-US Mutual Defense Treaty, nakasaad na kapag inatake ng anumang bansa ang Pilipinas, i-re-resback ang Amerika. Ako, ito na. Pinag-uusapan na itong digmaan. Let's pray for our country, guys. Hindi po ito maayos na balita na ating naririnig na pwedeng mangyari itong digmaan. No? Nagsisindakan na So, konti na lang po talaga yan. Magkakaputukan na. Nagbabalita mula sa Ano po ang inyong opinion dyan, mga sangke? Tingin nyo Ano ba? Ito na lang ang tanong. Tingin nyo ba ano ang magandang solusyon dyan? Kasi napasok na raw, di umano ayon sabi. 38 daw na barko ng China ang naispatan, nakita daw po na nagbabantay sa loob at labas ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. What do you think? Ano po ang tingin nyong solusyon na tama para dito? Just comment down below. Now guys, I invite you. May isa po akong YouTube channel, Sangkay Revelation, sa mga born-again Christians dyan. At sa mga, kahit naman hindi born-again, na gusto pong matuto about sa Bible, about po sa mga nangyayari sa mundo ngayon, related sa Bible prophecy. Hanapin nyo lamang po sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click ko lang. Ano po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Dyan. Palagi nyo po natandaan that Jesus loves you. God bless everyone.